pambagay sa suka? May oras pa ba ako? Baka bigla na lang ako paalisin dito. Oh, ano pambagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Diba? Bulad. Chicharon. Mangga. Mangga at suka. Kinilaw. Oh. Bulad, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkaing masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yan. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Alam niyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Ng Coke. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Ano kami? Unity at continuity. Yes. Nabudol lagi. Nabudol lagi. Nabudol daw siya. Nabudol! 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 Ito tayo! Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagkatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Di ba? Kasi, paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So, sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang, ma'am. Sige. Sandali lang. So, nag-mayor ako. Ano ba yung targets ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na
ang Davao City. At lahat ng mga first-timer na nakakita sa akin, sabi nila, ang ganda mo pala. Oo. Ay, Macau! Hello! Maraming salamat! Okay. Sabi niya, ang ganda mo pala. Pwede ko ba kang shrink sa mga picture mo sa internet? So sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. I love you. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin, pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda.